Mula dekada 1980 hanggang huling 1990, isang dikilalang mamamatay tao ang nagmamanman sa isang bahagi ng Pacific Highway South sa Washington. Tinatarget ang mga babaeng madaling mabiktima at iniiwang patay malapit sa Green River. Ang mga karumal-dumal na kasong ito ay agad na iniugnay sa mamamatay taong tinawag na Green River Killer na ang pagkakakilanlan ay nanatiling misteryo sa loob ng mga dekada. Sa wakas, noong 2001 ang pag-unlad sa DNA profiling ang nakatulong sa mga autoridad na matunton si Gary Ridgway, isang 52 taong gulang na manggagawa sa pabrika mula Utah. Hindi na ikinagulat ng mga investigador ito. Si Ridgway ay matagal nang pinaghihinalaan sa mga pagpatay sa halos 2 dekada. Para sa nakakakilala sa kanya, nakakagulat ang balitang pagkakaaresto niya. Inilarawan siya na asawa bilang mabait at mahinahon at ng nag-iisang anak bilang relax na ama na isinama siya sa camping at tinuruan mag-baseball. Ngayon, kinikilabutan ang mga nakakakarinig ng pangalan ni Ridgway. Matapos maaresto, nahatulan siya sa 49 na pagpatay at ngayon ay pangalawang may pinakamaraming biktima na serial killer sa US. Gayunpaman, may mga tanong pa rin sa kaso ni Ridgway. Sino nga ba talaga ang tila ordinaryong lalaking ito? At ano ang nagtulak sa kanya para pumatay? Sa dokumentaryong ito, nilalayon naming sagutin ang mga tanong gamit ang pagsusuri sa kaso ni Gary Ridgway, ang Green River Killer. Si Gary Leon Ridgway ay ipinanganap noong Pebrero 18, 1949 sa Salt Lake City, Utah. Siya ang pangalawang anak ni Mary at Thomas Ridgway. Si Greg, ang kuya ni Ridgway, ay ipinanganak 2 taon bago siya at ang bunso nilang kapatid ay isinilang noong 1952. Si Mary, ina ni Ridgway, ay kabilang sa 5 anak ng isang napakakonserbatibong pamilyang Romano-Katoliko. Sabi ng kamag-anak, ginamitan ng martilyo ng ama ni Mary ang mga pininturahang kuko niya at binasag ang mga iyon. Inilarawan siya bilang mahigpit, mapait at mapuot sa kababaihan. Samantala, si Thomas Ridgway ay nagtiis na mahirap na buhay matapos siyang kunin ng kanyang tiyuhin mula sa pamilya. Lumaki siya sa napakahigpit na pagpapalaki na walang pagmamahal at lambing. Nang magkarelasyon sina Mary at Thomas, nahirapan ang pamilya niya na makita kung ano ang nagustuhan niya kay Thomas. Si Thomas ay misogynistic at magaspang ang ugali. Si Mary ay maayos at magalang. Naalala ng pamilya na laging lantaran ang pagkamuhi ni Thomas sa mga sex worker at nagtataka sila kung baka naman sobra ang kanyang pagtutol. Pagkatapos ikasal, lumipat sina Mary at Thomas sa Idaho, tapos sa Utah at nonirahan sa Salt Lake City. Si Mary ay nasa bahay para alagaan ang 3 nilang anak habang si Thomas ay truck driver na kumikita ng minimum wage. 3 magkakapatid na lalaki ang magkasama sa kwarto at madalas maglaro sa labas ayon kay Greg matapos maaresto ang kanyang kapatid. Gumapang kami gamit ang kamay at tuhod sa paligid ng sita kung saan naganap umano ang serye ng pagpatay na ito. Nahihirapan sina Mary at Thomas na pakasyahin ang kanilang kita kaya nang magkasakit ng lagnat ang bunso nilang anak na si Tom Eddie, hindi nila ito nadala sa doktor. Sa halip, inilagay ni Mary ang bata sa nyebing bunton para bumaba ang lagnat niya. Sa mga sumunod na taon, lumabas na ang hindi nagamot na lagnat ay nagdulot ng pinsala sa utak ni Tom Eddie. Noong 1960, nagbago ang takbo ng buhay ng pamilya. Lumipat sila sa Seattle, Washington, kung saan nagtrabaho si Tomas bilang bus driver at si Maria sa JCPenney. Noong 1963, nakabili na sila ng sarili nilang bahay.
Ang pagpapalaki kay Ridgway ay madalas inilalarawan bilang magulo. Karamihan ay dahil sa pagiging istrikto at hindi mapagpahayag ng kanyang ama. Naalala ng isang kamag-anak, kapag bumibisita sila sa amin, napaka-istrikto ni Tommy, lalo na kina Gary at Eddie. Ang ikinainis ko, minsan dumalo sila sa amin, may problema si Gary sa pag-ihi sa kama. Pinaupo ng ama si Gary sa 3 pulgadang malamig na tubig para harapin iyon. Sinabi ko sa kanya na mali iyon at hindi na niya uulitin sa bahay ko. Patuloy na nagka-problema si Ridgway sa pag-ihi sa kama hanggang mga 13 taong gulang siya. Nang kanungin kung kilala si Tomas sa pananakit ng anak, sabi ng mga kamag-anak na oo at hindi lang kamay ang gamit niya, pati pamalo. Ikinuwento ni Gary na pinalo siya ng kanyang ama gamit ang sinturon mga 10 beses at itinuro ng mga kamag-anak na siya at si Tom Eddie ang pinakabiktima. Si Greg, sa kabilang banda, ay tinitingnan ni Tomas bilang anak na walang ginagawang mali. Inilarawan siya bilang gwapo at mabilis mag-isip habang ang 2 pang lalaki ay mas sumusunod kaysa namumuno. Ayon sa mga kamag-anak, napansin ni Greg na ibang trato sa kanya kaysa sa mga kapatid at sinubukan niyang ilayo sila sa gulo at kay Tom. Napapasok sa gulo ang mga bata dahil sa sobrang pagkadismaya nila na hindi nila matupad ang gusto ng kanilang ama para sa kanila. Si Greg ang ginawa niyang pamantayan. Pinuri niya si Greg at ang mga grado nito. Si Mary ay tumangging makialam at hinayaan ang asawa niyang magparusa. Sabi ng mga kamag-anak, mas nagagalit si Tomas kapag nakikialam siya. Bagaman kapansin-pansin, naniniwala ang mga kamag-anak na mas dominante si Tomas sa relasyon nila. Ang pangalawang asawa ni Ridgway ay nagsabi kalaunan na kabaligtaran ang totoo at sinabi niyang nasaksihan ng mga bata ang mararahas na pagtatalo ng mag-asawa. Minsan raw nakita ni Ridgway na binasag ng ina niya ang plato sa ulo ng ama habang kumakain sila. Sa kabila ng pang-aabuso at pangmamalit ng ama, ang naging problema pa rin ni Ridgway ay ang kanyang ina. Sa isang artikulo na isinulat ni Blaine Harden para sa Washington Post, iniulat na inamin ni Ridgway sa forensic psychologist ng prosekusyon na noong siya ay teenager, nakaramdam siya ng atraksyong sexual sa kanyang ina. Sinabi niya na malinaw pa sa kanya ang paghuhugas ng kanyang ina sa kanyang ari kapag naiihi siya sa kama at madalas siyang mag-isip ng pantasyang patayin ang kanyang ina. Dahil palagi siyang naguguluhan sa pagitan ng pagnanasa niya sa kanyang ina at ng hiya na nararamdaman niya dahil sa pagkakaroon ng ganoong damdamin para sa kanya. Inamin ni Ridgway na noong binatilyo siya, sinaksak niya ang 6 na taong batang lalaki para malaman ang pakiramdam ng pananaksak. Naakit ang bata sa gubat bago siya tinagos ng talim sa tadyang. Buti na lang nakaligtas siya sa atake. Nang kontakin siya ng mga piskal makalipas ang 40 taon, sinabi niya na nilapitan siya ni Ridgway at sinabi, "Alam mo, may mga tao dyan na mahilig pumatay ng mga batang lalaki na katulad mo." Pagkatapos ng pag-atake, tumakbo ang bata palayo sa lugar habang dumudugo ng matindi at ilang linggo siyang nanatili sa ospital upang magpagaling mula sa kanyang sugat. Hindi nahuli ang umatake sa kanya. Sinabi ni Ridgway na interesado siya sa pananaksak dahil sa magulong nararamdaman niya para sa kanyang ina at sinabi niya, "Naisip kong saksakin siya sa dibdib o sa puso, siguro." Hiwain ang kanyang muka at dibdib. Sinabi rin ni Ridgway sa mga investigador na mabagal siyang matuto at mahina siyang magbasa, kaya't naulit siya ng 1 taon sa high school. Nakumpirma rin na siya ay may dyslexia at ang kanyang IQ ay nasa mababang 80. Gayunpaman, nakapagtapos pa rin siya sa Thai High School noong 1969. Ayon sa isang 2,003 artikulo sa Seattle Times, iniulat na teenager pa lang si Ridgway nang sumubok siya ng panununog, nagbayad sa isang babae para hayaan siyang hipuin ang maselang bahagi nito at minsang sinakal ang pusa. Pagkatapos magtapos ng high school, sandali nagtrabaho si Ridgway sa planta ng Kenworth Truck Assembly bago sumali sa Navy at naipadala sa Vietnam. Ilang sandali bago siya umalis mula sa US, pinakasalan niya ang kanyang 19 na taong gulang na kasintahan mula sa high school, si Claudia Craig.
Habang nasa Vietnam, naglingkod siya sa isang supply ship at nakaranas ng labanan kung saan sinabi ng kanyang kapatid na si Greg, ginugo niya ang kanyang oras sa mga ilog sakay ng patrol boats na binabaril. Ito ang mga bagay na hindi namin pinag-uusapan. Kung galit man siya sa mga nangyari sa Vietnam. Nung naitalaga siya sa Pilipinas, dito unang kumuha ng serbisyo ng mga sex worker si Ridgway. Dahil sa dami ng kanyang mga karanasan at sa hindi paggamit ng proteksyon, kalaunan ay nagkagonorrhea siya, bagay na labis niyang ikinagalit. Gayunpaman, nagpatuloy siyang makipagtalik ng walang proteksyon. Sa panahong ito sa Washington, nagsimulang makipagrelasyon si Claudia sa iba. Pagbalik ni Ridgway mula sa ibang bansa, nadiskubre niya ang relasyon at nagsampa siya ng diborsyo, sinasabi sa lahat ng makikinig na nadinputa ang kanyang asawa. Agad na nabuwag ang kasal at na-discharge si Ridgway sa Navy noong 1971. Pagkatapos, nagtrabaho siya bilang pintor sa Kenworth Truck Assembly Plant sa Renton at tumagal doon ng 30 taon bago siya maaresto. Noong 1973 nagpakasal si Ridgway kay Marcia Winslow. Pagkatapos ng kasal, naging relihiyosong panatiko siya at nagbabahaybay para hikayatin ang mga kaibigan at kapitbahay na magbagong loob at nagbabasa ng Biblia ng taimtim. Pinilit niya ang bagong asawa na sundin ang turo ng pastor at ayon sa ulat, madalas itong umiiyak pagkatapos ng sermon o pagbabasa ng Biblia. Kahit may bagong relihiyon, patuloy binibisita ni Ridgway ang mga sex worker at madalas pinipilit si Marcia makipagtalik. Sa mga hindi angkop na lugar, kabilang ang mga pampublikong lugar at sa labas, minsan pa nga malapit sa mga lugar kung saan kalaunan ay natagpuan ang ilan sa kanyang mga biktima. Ayon sa mga ulat, bilang binata ay hindi mabusog si Ridgway sa pakikipagtalik at iginigiit niyang makipagtalik sa kanyang mga asawa ng ilang beses bawat araw, bukod pa sa pakikipagtalik niya sa mga sex worker. Dagdag pa ni Marcia, sinubukan din ni Ridgway ang bondage at mahilig siyang gulatin ito. Sa hindi bababa sa isang pagkakataon, sinubukan niyang sakalin siya gamit ang isang hawak na parang pulis. Si Ridgway ay umamin na nahumaling siya sa mga sex worker at malakas ang epekto nila sa kanya tulad ng alak sa isang alkoholiko. Madalas siyang nagrereklamo sa presensya nila tulad ng kanyang ama noon. Sabi ng kapatid niyang si Greg, nagulat siyang nakikipagkita si Ridgway sa mga sex worker pero dagdag niya, hindi naman namin napag-uusapan ng mga ganung bagay. Pribado ang personal naming buhay. Sa isang pahayag na binasa sa kanyang plea hearing, sinabi ni Ridgway na galit siya sa mga sex worker at ayaw niyang magbayad sa kanila para sa kanilang serbisyo. Noong 1975, nagkaroon ng nag-iisang anak sina Ridgway at Marcia na si Matthew ang tanging anak ni Ridgway. Ikinuwento ni Marcia na sobrang mapangkontrol ng biyena niyang si Mary nung mag-asawa pa sila. Ayon sa kanya, kinokontrol ng kanyang biyenan ang paggastos nilang mag-asawa at siya rin ang may huling desisyon sa kanilang mga binibili, pati na ang pagbili ng mga damit ng kanyang anak na lalaki. Minsan, inakusahan ni Mary si Marcia na hindi niya naalagaan si Ridgway. Dayunpaman, hindi ipinagtanggol ni Ridgway ang asawa niya, kaya lalong lumala ang kanilang relasyon. Noong 1981, nagdiborsiyo ang mag-asawa. Nakilala ni Ridgway si Judith Mawson pakalipas ng 4 na taon sa isang pagtitipon ng mga solong magulang. Inilarawan niya ito kalaunan bilang isang mabait at mahinahong lalaki. Kahit mas matanda siya ng 5 taon kay Ridgway, agad silang nagkasundo ng magkita. Batay sa mga kwento, naniwala si Judith na siya ay sinuwerte. Single siyang ama na may matatag na trabaho at sariling bahay, isang asul na isang palapag na estruktura malapit sa Military Road, ilang block mula sa Pacific Highway South. 3 taon matapos silang magkakilala, nagpakasal sina Judith at Ridgway. Naalala niya, akala ko perpekto na ang buhay ko matapos ang 3 taon naming magkasama. Napansin niya na lagi itong umuwi sa tamang oras, hindi pumapalya sa trabaho, ibinibigay ang buong sahod at ginugugol ang weekend kasama siya, nagkakamping o namimili sa mga garage sale. Tinawag na itong romantiko at hindi tulad ni Marcia, mas malapit siya kay Mary na labis niyang pinasasalamatan sa tulong.
Mula unang bahagi ng dekada 80 hanggang huling bahagi ng dekada 90, pinaniniwala ang pumatay si Ridgway nang hindi bababa sa 70, isang kababaihan at batang babae, karamihan sa Seattle at Tacoma, Washington. Bagaman nahatulan siya sa 49 na kaso ng pagpatay, hindi pa rin tiyak ang tunay na bilang ng mga biktima dahil inamin ni Ridgway na sobrang dami ng napatay niya kaya hindi na niya alam ang eksaktong bilang. Maingat si Ridgway sa pagpili ng mga biktima niya. Pinuntira niya ang mga sex worker, bahagi dahil sa sarili niyang magkahalong pagmamahal at galit sa kanila, at bahagi rin dahil sa katotohanang karamihan sa mga babaeng ito ay mga takas na madaling mabiktima na walang maghahanap sa kanila at walang mag-uulat ng kanilang pagkawala. Madalas siyang tumutungo sa mga lugar na madalas puntahan ng mga sex worker habang naghahanap ng biktima. Kasama rito ang mga lugar ng Tukwila, Kent Des Moines at Federal Way sa kahabaan ng Pacific Highway South, pati na rin ang Rainier Valley at China International District sa Seattle. Sinusuri rin niya kung may undercover na pulis sa pamamagitan ng pagmamasid kung sinusundo sila ng ibang kliyente at minsan hinihiling niyang maghubad sila bago isama dahil naniniwala siyang hindi papayag ang mga undercover na pulis. Nang tanungin ng awtoridad, sinabi ni Ridgway, pinakamadali ang mga prostitute. Mula sa pakikipagtalik sa kanila, dumiretso na lang ako sa pagpatay sa kanila. Ang kanyang pag-iingat ay maaring dahil sa insidenteng naaresto siya noong Mayo 1982 dahil sa pag-alok niya ng pakikipagtalik sa isang John Patrol, isang pulis na nagpapanggap na sex worker. Sa sumunod na taon, noong Pebrero 1983, nahuli siya ng isang patrulya ng pulis matapos niyang kunin si Kelly McGinnis, 18 taong gulang mula sa Strip, ang bahagi ng Pacific Highway na madalas puntahan ng mga sex worker, at dinala siya sa isang parke sa likod ng Sunset Junior High School sa South 140 Street. Kapansin-pansin, 4 na buwan matapos kunin sa Strip, nawala si Kelly. Hindi natagpuan ang kanyang mga labi. Bagamat walang tiyak na target na profile, mas pinipili ni Ridgway na umatake sa mga puting babae at dalagita, lalo na yung bata at hindi pa sanay, kaya mas madali niyang malinlang o mabasa. Napansin niya na may ilang individual na pinalaya niya at sinabi, "Noong kasagsagan ng killing spree ko, may ilang babae na hindi ko pinatay sa hindi ko malamang dahilan. Pero bihira lang yon." Sabi ng prosekusyon, gumawa si Ridgway ng paraan para makuha ang tiwala ng mga biktima. Madalas din ipakita ang litrato ng anak niya, mag-alok maging regular na customer, at minsan ay sinasabing bibigyan sila ng pagkain, tutulungan maganap ng trabaho o ipapahiram ang truck niya. Hindi niya tinupad ang mga pangako niya. Nang sumikat sa balita ang Green River Killer noong kalagitnaan ng dekada, 80 minsan siyang tinatanong ng mga biktima kung siya ang mamamatay tao. Madalas siyang sumasagot sa pamamagitan ng pagturo sa kanyang maliit na pangangatawan at sinasabing hindi niya kayang gawin ang ganong bagay. Sa mga sumunod na panayam sa mga detektib, sinabi ni Ridgway na hindi niya alam ang kanyang unang biktima o kailan ito nagsimula, pero mas gusto raw niyang pumatay sa bahay, gubat o likod ng truck niya. Palagi niyang ginagamit ang parehong paraan ng pagpatay. Lalapit siya sa likod ng biktima at sasakal gamit ang braso o gamit ang tuwalya o lubid. Nang tanungang bakit yon pa rin ang gamit niya, sagot niya, "Maayos naman gumagana ang paraan ko. Pagsakal talaga ang ginagawa ko at magaling ako doon." Sabi pa niya, mas personal at mas kasiya siya ang pagsakal kumpara sa magulo at madugong paggamit ng baril o kutsilyo. Noong kalagitnaan ng Hulyo, 1982 natagpuan ang unang bangkay sa Green River sa King County, Washington. Si Wendy Caulfield, 16 na taong gulang, ay isang batang takas na walang magawa nang biglaang kitlin ang kanyang buhay. Sinakal siya hanggang mamatay gamit ang sarili niyang panloob at itinapon sa tubig na parang basura. Kaunti lang ang nakakakilala kay Wendy sa kanilang lugar, kaya nahirapan ang mga investigador hanapin ang motibo sa pagpatay sa kanya. Kalaunan, lumamig ang kaso. Noong una, akala'y hiwalay lang na kaso ang kay Wendy, pero sumunod na buwan, may isa pang bangkay na natagpuang palutang-lutang sa ilog, mga 1 milya sa timog ng lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Wendy. Sumabit sa mga sanga at troso ang hubad na bangkay. May isa pang bangkay na nakuha agad sa tubig. Parehong 31 taong gulang na si Marcia Chapman at 17 taong gulang na si Cynthia Hines ay pinatay sa pamamagitan ng sakal.
Pagkatapos, may natagpuang ikatlong bangkay. Si Opal Mills, 16, ay may pantalon pa ring nakapulupot sa leeg. Puno siya ng pasa. Patay na si Marcia ng halos 1 linggo at si Cynthia ay ilang araw na rin. Si Opal, namatay mga 1 araw na ang nakalipas. Sa mga sumunod na taon, patuloy na natatagpuan ng pulis ang mga bangkay ng mga babae at batang babae na pinaniniwala ang biktima ng parehong mamamatay tao. Sa panahon ng kanilang pagkamatay, karamihan sa kanila ay nagtatrabaho o nakikisakay sa mga dumaraang sasakyan sa kahabaan ng tinatawag na The Strip, ang bahagi ng Pacific Highway South na puno ng mga strip club at mga sex worker. Madalas matagpuan ang kanilang labi sa masukal na lugar malapit sa Green River at SeaTac Airport. May mga bangkay na sexual na inabuso kahit pagkatapos nilang mamatay. Tinawag ang salarin na Green River Killer. Kahit na halos hindi siya nakapasa sa high school at mababa ang kanyang IQ, si Ridgway ay kilala bilang isang napaka-methodikal at disiplinadong mamamatay tao. Una sa lahat, hindi siya kailanman nagtago ng anumang tropeo mula sa kanyang mga biktima. Maraming serial killer ang pinangungunahan ng ego at nais patunayan ang galing sa pagpatay, ngunit hindi si Ridgway. Hinahalugog ng pulisya ang bahay niya, ngunit wala silang nahanap kahit maliit na bagay. Inamin niyang kumuha siya ng alahas mula sa mga bangkay at minsang iniiwan ito sa banyo ng babae sa Kenworth Motor Truck Plant na kanyang pinagtatrabahuhan. Sinabi niya, ang paborito ko siguro ay kung may naglalakad na suot ang alahas na nahanap nila sa banyo. Palaging may guwante si Ridgway at kumukuha lang siya ng babae kapag nag-iisa ito. Kilala si Ridgway sa ilang beses na pagpapalit ng gulong matapos niyang maramdamang masyado siyang napalapit sa lugar kung saan niya itinapon ang mga bangkay ng kanyang mga biktima. Kahit hindi siya naninigarilyo, iniiwan niya ang upos ng sigarilyo at pambalot ng chewing gum sa mga lugar kung saan niya itinapon ang mga bangkay para lituhin ang investigador. Nang magasgasan ng biktima ang braso niya, itinago niya iyon gamit ang asidong pangbaterya. Kapag nasira ng biktima ang kanyang damit, pinuputol muna ang kanyang mga kuko bago itapon ang bangkay. Inamin niyang minsan inaabuso niya ang mga bangkay ng biktima dahil mas ligtas ito kaysa pumatay muli ng ibang babae, hindi dahil mas nalilibugan siya rito. Minsan pa, ginawa niya ito habang tulog ang anak niya sa likod ng truck. Madalas niyang inilalagay ang mga bangkay malapit sa palatandaan tulad ng natumbang troso, guardrail o piling puno. Para makabalik siya sa mga iyon kalaunan at palagi niyang tinatakpan ng mga basura dahil basura siya kaya tinakpan ko siya ng mga bagay na basura rin. Matapos ang ikalawang diborsyo, sinabi ni Ridgway na mula 1,982 hanggang 1,984 ginugol niya karamihan ng oras sa pagpatay. Naniniwala siyang sa panong yon, pumatay siya nang hindi bababa sa 42 tao. Sinabi niya sa mga piskal na pinakamahirap itago ang mga bangkay at nagreklamo siyang sayang lang sa oras at gasolina ang pagdadala ng labi sa malalayong lugar. Dagdag pa niya, ito ay pabigat at kumakain ng oras na sanay sa pagpatay na lang ginamit. Noong Agosto 16, 1982 matapos makita ang unang 4 na bangkay, bumuo ang tanggapan ng sheriff ng Kings County ng Green River Task Force para imbestigahan ang mga pagpatay. Ngunit noong tagsibula ng 1983 nang mapansin nila si Ridgway. Noong Abril na yon, nawala ang 18 taong gulang na si Marie Malver. Huling nakita siya ng nobyo niyang si Bobby Woods nang sumakay siya sa truck ng bagong kliyente, isang lalaking may maitim na buhok, edad 30 hanggang 40. Sinundan ni Bobby ang truck pero nawala ito nang huminto siya sa pulang ilaw. Kinagabihan, hindi nakauwi si Marie at nag-alala si Bobby. Siya at ang ama ni Marie na si Josie ay naghanap ng truck na may kakaibang marka ng primer sa pinto. Matapos ang ilang oras na pag-ikot, nakita nila ang truck sa tapat ng bahay ni Ridgway. Agad kinontak ng 2 lalaki ang pulisya at nilapitan at kinausap ng mga pulis si Ridgway sa bahay niya bago umalis. Mabagal namang ipinasa ng Des Moines Police ang impormasyon sa King County Investigators. 7 buwan pa ang lumipas bago nalaman ng task force ang tungkol kay Ridgway at in-interview siya sa unang pagkakataon. Siyempre, tinangi lahat ni Ridgway.
Hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Marie Malva, ngunit inamin ni Ridgway matapos maaresto noong 2001 na pinatay niya ito sa bahay niya. Dagdag pa niya, sumandal siya sa bakod ng hardin nung ininterview siya ng pulis para maitago ang mga galos na iniwan ni Marie sa kanyang braso. Itinago niya kalaunan ang mga galos gamit ang asidong baterya. Sa sumunod na buwan, natagpuan ang bangkay ng 21 anyos na si Carol Christensen sa masukal na lugar sa Maple Valley, Washington. Ang paligid niya ay kakaibang inayos, may 2 trout na inilagay sa kanyang katawan, isa sa leeg at isa sa balikat. May paper bag na isinuot sa ulo niya, isang bote ng alak na inilagay sa kanyang tiyan at may tambak ng sausage sa malapit. Nasakal siya hanggang mamatay gamit ang pisi ng panghingisda at nalito ang pulis kung paano iniwan ang katawan. Pinaghihinalaang ito ay baluktot na pagbanggit sa huling hapunan. Noong 1984 pumasa si Ridgway sa polygraph test nang tanungin kung sangkot siya sa mga pagpatay. Noong 1986 nagpa siyang investigador ng task force na si David Reichert na bisitahin si Ted Bundy na nasa death row sa Florida matapos siyang sulatan ng kriminal at mag-alok ng tulong. Nag-usap sila ng 2 araw, umaasa si Detective Reichert na makapagbibigay liwanag sa kanya ang serial killer na ito tungkol sa serial killer na tinutugis niya. Naalala ni Reichert na mahilig si Bundy sa mind games at laging sa ikatlong panauhan magsalita, pero napansin din nila na sarili pala niya ang tinutukoy niya. Kahit paligoy-ligoy siya, nakatulong si Bundy na mabigyang linaw ang kaso ng Green River Killer. Napansin niya na ang mga mamamatay tao ay hindi basta-basta nagigising sa umaga na may kagustuhang pumatay. Ginagawa nila ito kapag gusto at ligtas ang pakiramdam nila. May malalim din silang pangangailangan na kontrolado nila ang lahat. Ayon kay Bundy, sobrang impormasyong binibigay ng pulisya sa media at naniniwala rin siyang minsan ay kinukutya ng mamamatay tao ang mga pulis. Ang eksenang ginawa gamit ang katawan ni Carol Christensen ay isang halimbawa nito. Sinabi rin niya na posibleng binabalikan at inaabuso ng mamamatay tao ang mga bangkay ng biktima, kaya iminungkahi niyang maglagay ng bitag ang mga investigador. Noong 1987, nagbago ang paraan ng pagpapatakbo ng task force. Imbes na tukuyin ang mamamatay tao, tinanggal ng pulisya sa listahan ang mga hindi maaaring siya ang mamamatay tao. Ang hindi natanggal sa listahan ay nilagay sa yay list. Si Ridgway noon ay tinuturing pa ring suspect. Noong 1980 iniulat na inakusahan siya ng pagsakal sa sex worker malapit sa SeaTac Airport kung saan natagpuan din ang maraming bangkay ng mga biktima. Nang matanong noon, inamin ni Ridgway pero iginiit na depensa lang niya yon sa sarili. Dahil dito sa insidente sa undercover na pulis, sa pagkakahuli niya kasama si Kelly McGuinness at sa pagtatanong sa kanya kaugnay ng pagkawala ni Marie Malva. Alam ng pulisya na kahit wala pang pruweba sa kasalanan niya, hindi pa rin siya pwedeng tanggalin sa investigasyon. Pagkatapos noon, inilipat siya sa listahan ng mga pangunahing suspect at inilagay sa ilalim ng pagmamanman. Sa pagsuri ng record sa trabaho, napansin ng mga detective na wala si Ridgway tuwing maraming nawawalang biktima ng Green River. Dagdag pa, tumugma siya sa paglalarawan ng maraming sex worker na nakakita sa kanyang umiikot, minsang may kasamang mga babaeng naging biktima. Lalo silang na-curious nang malaman ang hilig niyang makipagtalik sa labas at pamilyar siya sa mga lugar na pinagtapunan ng bangkay ng mga biktima. Nang makausap nila si Marcia, ang pangalawang dating asawa, nalaman nilang minsan niya itong sinakal. Inamin din niya sa unang pagkakataon na sa ilang pagkakataon, umuwi si Ridgway ng gabi na basa at marumi ang kanyang mga damit. Dalang lahat ng impormasyong ito, hinalugog ang bahay ni Ridgway na tinitirhan niya noon kasama ang kanyang kasintahan na si Judith at siya ay inaresto noong 8 ng Abril, 1987. Muling sumailalim siya sa polygraph test na naipasa niya at pumayag siyang kunan ng DNA bago pinalaya dahil kulang ang ebidensya. Kahit may naramdamang pag-usad ang mga investigador, halos nabuwag agad ang task force. Iniwang isang opisyal na lang ang tumatanggap ng tip at sumusubaybay sa bagong impormasyon. Noong 2001, gamit ang mga DNA sample na kinuha mula sa kanya noong 1987 si Gary Ridgway ay tuluyang nakilala bilang Green River Killer.
Noong Nobyembre, 30 inaresto ang 52 anyo sa trabaho at dinala sa kustodya. Nabunyag na ang laway na nakuha sa kanya noong dekada 80 ay tumugma sa similyang natagpuan sa mga katawan ng biktima. 4 na biktima ang pinangalanan sa orihinal na sakdal, sina Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia Hines at Carol Ann Christensen. 3 pangalan ang nadagdag matapos matukoy ng forensic scientist ng mikroskopikong mga butil ng spray paint sa mga biktima ay tumutugma sa pinturang ginamit sa pinagtatrabahuhan ni Ridgway noong panahong namatay sila. Noong Nobyembre 5, 2003 si Ridgway ay umamin ng guilty sa 48 kaso na aggravated first-degree murder bilang bahagi ng plea bargain na inayos noong Hunyo ng taong iyon. Ang plea bargain ay nangangahulugang hindi siya bibitayin kapalit ng pagtulong sa paghahanap ng labi ng mga biktima at pagbibigay ng detalye sa mga investigador. Kahit natagpuan ang 2 biktima malapit sa Portland, Oregon, inamin niyang doon lang niya dinala ang mga bangkay para malito ang mga detektib. Naniniwala ang mga piskal na plea deal ang pinakamainam dahil kung hindi, 7 lang na kasong pagpatay ang maikakaso kay Ridgway. Sinabi ni Deputy Prosecutor Jeffrey Beard na ang kasunduan ay naglalaman ng mga pangalan ng 40, isang biktima na hindi maisasama sa kaso ng State versus Ridgway kung hindi dahil sa plea deal. Noong Disyembre 18, 2003 si Ridgway ay binigyan ng 48 na habambuhay na sentensya na pagsisilbihan ng sunod-sunod na walang posibilidad ng parole. Binigyan pa siya ng dagdag na 10 taon kada isa sa 48 biktima dahil sa pakikialam sa ebidensya. Nagdagdag na habambuhay na sentensya matapos matagpuan ang labi ng ika-49 na biktima. Si Ridgway ay umamin sa pinakamaraming kumpirmadong pagpatay sa lahat ng Amerikanong serial killer. Sa 5 buwan, inamin niya ang pagpatay sa 48 katao, 42 dito ay nasa listahan ng mga investigador bilang posibleng biktima ng Green River Killer. Sa isang naitalang panayam, inamin niyang pumatay siya ng 65 babae at batang babae habang sa isa pang panayam, sinabi niyang umabot ito sa 71. Sa huling panayam, sinabi niyang nakipagtalik siya sa mga biktima bago sila patayin. Hindi sinapubliko ang detalye hanggang sa matapos siyang hatulan. Si Ridgway ay nakakulong ngayon sa Washington State Penitentiary. Ang original na Green River Killer Task Force ay gumawa ng listahan ng mga pinaghihinalaang biktima noong dekada 1980 at 80 at mula sa listahang yon, may 6 pa ring biktima na hindi pa natatagpuan. Hindi pa umaamin si Ridgway sa mga pagpatay o hindi pa nakakahanap ang mga investigador ng ebidensyang magpapatibay dito. Si Amina Agashev, 35 taong gulang ay nawala noong Hulyo ng 1982. Nadiskubre ang kanyang bangkay noong Abril 1984. Itinanggi ni Ridgway na siyang pumatay kay Amina at hindi rin siya tugma sa profile ng mga biktima niya. Mas matanda siya kaysa karamihan sa mga biktima at hindi siya sex worker o taong layas. Noong 2003 inamin ni Ridgway ang pagpatay kay Casey Ann Lee. Sinabing sinakal niya ito noong 1982 at iniwan ang katawan malapit sa isang drive-in theater malapit sa strip. Si Casey ay 16 na taong gulang nang siya ay mawala noong Agosto 28, 1982. Hindi pa rin natatagpuan ang kanyang katawan kahit nagsikap ang mga awtoridad. Hanapin ito sa lugar na tinukoy ni Ridgway. Hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Kelly McGinnis, 18, kahit umamin si Ridgway sa pagpatay sa kanya. Tinukoy niya ang katawan ni April Bartram bilang kay Kelly at nang malaman ang pagkakamali, sinabi ni Ridgway na madalas niya silang mapagkamalan dahil magkahawig ang katawan nila. Naniniwala siyang nakalibing ang katawan ni Kelly malapit sa Lake Fenwick, Kent, Washington, pero wala pang natatagpuan ng pulis. Si Patricia Osborne, 19 na taong gulang, ay nawala sa Seattle noong Oktubre 20, 1983 matapos makipagkita sa isang lalaki para sa date at hindi na umuwi. Wala pang katawan na natagpuan at hindi umamin si Ridgway sa krimen. Pinaghihinalan din na isa sa mga biktima ni Ridgway si Angela Maria Gardner na 16 na taong gulang.
Natagpuan ang kanyang katawan noong Abril 1985 asama ng ilan sa mga kilalang biktima ni Ridgway kabilang sina Shirley Sherrill, Denise Bush at Tammy Lyles. Tulad ng nabanggit kanina, partikular na pinupuntirya ni Ridgway ang mga sex worker at mga batang tumataka sa bahay, naniniwala siyang mababawasan nito ang tsansa niyang mahuli. Dahil walang maghahanap sa kanila o mag-uulat na nawawala sila, malaya siyang nagpatuloy sa pagpatay. Hindi rin ibig sabihin na hindi pinangarap ni Ridgway na patayin ang mga kakilala niya. Inamin niya nga tukso siyang patayin ang ina at ang pangalawa at pangatlong asawa niya. Hindi niya kailanman sinabi na gusto niyang patayin ang unang asawa kahit nagkaroon nito ng kalaguyo habang nasa militar siya. Hindi malinaw kung bakit. Sinabi niyang gusto niyang patayin ang pangalawang asawang si Marcia para hindi siya matawag na talunan dahil sa dalawang nabigong kasal. Iniulat na naisipan niyang patayin ang anak niyang lalaki. Sinabi niya na hindi niya tinuloy ang mga hangaring ito dahil alam niyang siya agad ang magiging suspect kapag may namatay na malapit sa kanya. Ayon kay Blaine Hardin sa Washington Post, madalas biktima rin ng pang-aabuso ang mga serial killer at kadalasang may mga senyales ng sakit sa pag-iisip. Gayunpaman, napansin ni Jonathan Pincus, punong neurologist sa Veterans Affairs Medical Center sa Hilagang Kanlurang, Washington, na kailangan ng taong hindi seryosong nasira ang pag-iisip para makatakas sa ganitong gawain. Ayon kay forensic psychologist Reed Meloy, kahanga-hanga ang pagpipigil niya, lalo na dahil ipinagmamalaki pa niya ang ginawa niya. Ang matinding pagmamalaki sa karera bilang sunod-sunod na mamamatay tao at hindi ito na ipahayag sa loob ng 21 taon ay sukatan ng kakaibang disiplina. Napansin din ni Meloy na si Ridgway ay sobrang maingat at matinding nakatuon sa pagpapanatili ng sarili at sinabi niya ang kanyang sexual na agresyong nauuwi sa pagpat ay nakapokus lamang sa isang napakakitid na saklaw at hindi ito lumalampas sa iba pang uri ng antisocial na pag-uugali. Napansin ni Ridgway na ang kanyang ordinaryong buhay at itsura ang nakatulong para makalusot siya sa mga pagpatay. Sabi niya sa mga investigador, mukha akong ordinaryong tao. Narito ang isang lalaki, hindi naman siya masyadong maskulado. Hindi siya mukhang palaban. Isang ordinaryong Juan lang. Dahil dun sila bumagsak, iba ang itsura ko sa tunay kong pagkatao. Gayunpaman, hindi pa rin malinaw ang motibo sa mga krimen ni Ridgway. Sinabi niya sa investigador na walang halaga sa kanya ang mga pinatay niya habang natukoy ng prosekusyon na wala siyang malubhang sakit sa pag-iisip na nagtulak sa kanya sa krimen. Napansin din nila na sa 5 buwang pakikipanayam, hindi siya nagpakita ng anumang empatiya para sa kanyang mga biktima at hindi rin siya nagpakita ng tunay na pagsisisi. Pumatay siya dahil gusto niya. Pumatay siya dahil kaya niya. Pumatay siya para mapunan ang kanyang masasama at hindi maipaliwanag na mga pagnanasa. Hindi sumang-ayon si Michelle Shaw, abogado ni Ridgway, sa pananaw ng prosekusyon tungkol sa kanyang kliyente. Nagsimula siyang makipagkita kay Ridgway 1 beses sa 1 linggo sa loob ng 17 buwan. Sinabi niya kay Ridgway na laging mamahalin siya ng pamilya niya kahit ano pang nagawa niya. At mula noon, ayon sa kanya, nagbago na si Ridgway. Ayon sa ulat, napaiyak siya tuwing nakikita sila at nag-aalala na baka masira ng kanyang mga krimen ang kasal ng kapatid niya. Sinabi niyang ikinagaan niya na hindi nabuhay ang kanyang ina para marinig ang balita. Namatay siya 3 buwan bago maaresto. Sinabi niya na ang kita mula sa mga libro o pelikula tungkol sa kanya ay dapat mapunta sa pamilya ng mga biktima. Dagdag pa ni Shaw, hindi naman talaga akma si Gary sa kahit anong profile. Hindi siya karaniwang serial killer. Ayon sa mga eksperto, nakaambag ang relasyon ni Ridgway sa kanyang ina sa buhay niya bilang kriminal. Sabi ni Reed Meloy, para sa isang nagbibinata, ang paghuhugas ng ina mo sa ari mo ay lubang kapanabik at nakapagpapukaw ng pagnanasa, pero nakakahiya rin yun. Kasabay ng kahihiyan ay darating ang galit sa ina. Karaniwan iyan sa mga sunod-sunod na pamamaslang. Pagpatay sa ina na naililipat sa iba. Hindi niya alam, paulit-ulit niyang pinapatay ang ina niya. Dagdag pa niya, hindi sapat ang ginawa ng ina niya para lubos ipaliwanag ang asal ni Ridgway. Karamihan sa mga batang na biktima ng sexual na abuso ay hindi nagiging serial killer.
Ayon sa kanya, mas malamang na ang ginawa ng kanyang ina ay naging mitsa ng isang bagay na dati nang nasa loob niya. Sa panig naman ni Ridgway, sinabi niya sa mga investigador na isang malaking bagay na kulang sa kanya ay ang malasakit. Maraming nakakakilala kay Ridgway ang nagulat sa balita na kanyang pagkakaresto. Ang nakatatandang kapatid niya ay nagsuka buong gabi matapos basahin ang buod ng prosekusyon. Regular na nakikita ang magkapatid at sumasama sa mga family outing. Hindi makapaniwala si Greg sa sinapit ng kapatid niya. Sinabi niya sa mga investigador na hindi niya nakita si Ridgway na kumilos ng kakaiba. Pareho rin ang saluubin ng mga katrabaho ni Ridgway. Nagulat din si Judith, ikatlong asawa ni Ridgway, nang malaman ang kanyang mga krimen. 17 taon nang magkasama ang mag-asawa nung siya'y inaresto. Sabi niya, tinatrato pa rin niya ako na parang bagong kasal. Napag-alaman ng mga investigador na noong lumipat siya sa kanyang isang palapag na bahay na walang karpet, pinaginalaan nilang ginamit ni Ridgway ang karpet sa pagbabalot ng bangkay. Napansin ni Judith na minsan maaga siyang umaalis para pumasok sa trabaho, kunyari mag-overtime, pero naniniwala ang mga investigador na malamang ay lumalabas siya para gumawa ng krimen. Nang tanungin kung namimiss niya ang asawa, sagot niya, "Namimiss ko ang lalaking nakilala ko. Galit ako sa lalaking umagaw sa kanya sa piling ko." Iminungkahi niya na si Ridgway ay may split personality disorder at sinabi niya na yon pakiramdam ko tuwing umaalis siya ng bahay, nag-iiba siya. Hindi siya ang Gary na nakilala ko. 2 taon naniwala si Judith na inosente si Ridgway hanggang umamin siya. Sinabi niya na iniisip niya ang mga biktima araw-araw. Kapansin-pansin, bumaba ang bilang ng pagpatay matapos pakasalan ni Ridgway si Judith at sinabi niyang pakiramdam niya ay nakapagsalba siya ng buhay dahil dito. Ayon sa kanya, sa pagiging asawa at pagpapasaya kay Ridgway, natulungan niyang mapigilan ang iba pang pagpatay. Kahit naghiwalay sila matapos maaresto si Ridgway, sinusulatan pa rin siya nito mula kulungan. Isang bahagi ng liham ay ganito ang nilalaman. Sana mabigyan kita ng mga bulaklak, halaman, candy. Ang dami mong naibigay sa akin. Binigyan mo ko ng pagmamahal, inalagaan at tinuruan ng dangal at paggalang. Inalagaan mo ako. Tinuruan mo akong maging matatag. Sa susunod na marinig mo ang theme song mula sa Titanic, ito ang kanta para sa iyo. Mamahalin kita magpakailanman. Gary. Si Matthew, anak ni Ridgway, ay 28 taong gulang nung inaresto ang kanyang ama noong 2001. Siya ay kasal at nakatira sa San Diego. Naalala niya ang ama niyang laging kalmado at hindi sumisigaw. Madalas silang mang-camping at nanonood si Ridgway ng mga konsyerto at football games ni Matthew. Kahit noong ako ay nasa ika-4 na baitang pa lang, kapag may laro ako sa soccer, palagi siyang nandoon para sa akin. Parang hindi ko maalala na wala siya roon. Naalala ni Mateo na sinabi ng ina niyang ini-interview noon ang kanyang ama noong dekada 80 tungkol sa kaso. Pero hindi niya naisip kailanman na si Ridgway ang pumatay. At aniya, doon ako nakarelate. Na isa lang siya sa mga lalaking nagkataong nandoon sa lugar na yon at alam mo, siya ang tatay ko. Hindi niya ginawa yon, alam mo. Karamihan sa mga alaala niya sa ama ay tungkol kay Ridgway na tinuturuan siya mag-baseball malapit sa Green River, pati pagbibisikleta sa kakahuyan at mga biyahe sa Oregon para mag-camping. Kumbinsido ang mga tao sa paligid ni Ridgway na kilala nila siya at hindi siya ang halimaw na sinasabi ng mga investigador. Ngunit hindi sumang-ayon ang prosekusyon sa pananaw na ito, paulit-ulit nilang iginiit sa buong kaso na ang mga nag-akalang kilalang kilala nila si Ridge ay hindi talaga siya kilala.